Hindi siya nagpamigay muna, hindi siya muna nagbigay ng kopya bago magsalita ang mag-asawang Diskaya. Mautak si Senator Ridante Marcoleta, mga kababayan. Napakautak. Alam niya ang mangyayari. Kasi ganito po yan, mga kababayan. Kaya siya hindi nagpamahagi ng kopya sa mga senador na nandoon kasi ito, sarili kong opinion lang, disclaimer, mga kababayan. Hindi siya nagtitiwala sa kahit na kanino. Kasi pagka nabasa niya, pag ipinamigay niya yon, bago pa magsalita yung mag-asawa, baka may humarang, mga kababayan. Galing ha? Baka may humarang. Yun po ang dahilan. Kaya, hindi muna niya ibinigay yung mga kopya na yon bago magsalita ang mag-asawa. Namigay lang siya ng kopya, pagkatapos makapagsalita na at maisapubliko na ang mga sangkot sa flood control projects, mga kababayan. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Wala tayong kuryente ngayong umaga. Araw ng Martes, Setyembre 9, 2025, mga kababayan. At tayo na naman ay maghuhuntahan sa araw na ito. Magbabali-taktakan na naman tayo, mga kababayan. Meron lang po akong gustong ipapansin po sa inyo, mga kababayan, tungkol nga po dito sa controversial, viral na nangyayari ngayon sa Senado. Matinding kodita ito, mga kababayan. Opo. Ito po maaring hindi po napansin ng iba sa atin, although yung iba naman napansin siguro ito. Pero gusto lang namin bigyan ng reaksyon ito. Ewan ko po kung sasang-ayon po kayo sa amin o kaya naman meron po kayong ibang pananaw tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Pero bago natin umpisan yan, mga kababayan, syempre, hindi natin nakakalimutang batiin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programang Just Vlog at maging sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, mga OFW na nanonood po sa atin, nagko-comment, nag-share, nagla-like. At doon na rin sa ating mga ngayon lang nakasilip sa ating munting channel, mga kababayan, binabati na rin po namin kayo. At sana lubusin nyo na po. Libre naman po lahat yan. Yung mga like, pag-comment, pag-subscribe, pag-share. Libre po lahat yan. Wala pong bayad. Ayun mga kababayan, rektan tayo kagad. Noong kasing Lunes, kahapon, mga kababayan, bago po simulan yung pagdinig sa Senado, ay ang inuna po kasi doon dahil sa si Congressman Toby Chanco ay nagpauna na kung maaari ay paunahin na siya na makapag-present o kaya matanong tungkol nga po sa mga bagay-bagay sa flood control projects, mga kababayan. Kaya ang inuna nila si Congressman Toby Chanco. Yun nga, naipakita niya, mga kababayan, yung kanyang ebidensya na meron nga pong nangyayaring insertion at dito nga po ay nasapol, nasuplak at nabutata si Saldi Co. Bakit po natin nasabing nasapol?
Mantakin mong 3 point something billion. Okay? 13 point something billion ang ipinakita ni Toby Tiangco na insertion na ang proponent ay walang iba kundi si Saldico, mga kababayan. Ang laki nun, mga kababayan. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa ginawang pagkanta, pagbubulgar nitong mag-asawang Diskaya, mga kababayan. Kung napansin ninyo, mga kababayan, parang alam na Parang alam na ni Senator Marcoleta ang mangyayari, mga kababayan. Parang natunugan ni Senator Marcoleta ang mangyayari na matinding pagbalasa sa liderato ng Senado, mga kababayan. Kaya ko po sinasabi ito, mga kababayan, sapagkat kung ating panonoorin yung ipapapanood ko po sa inyo ngayon, kaya panoorin nyo pong mabuti ito at ito ay may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan. Kung panonoorin nyo pong mabuti ito, mga kababayan, mapapansin ninyo, doon pa lang sa simula, doon sa bahagi ng mag-asawang Diskaya, ay meron pong isang senador na gustong humarang doon sa babasahin sworn affidavit ng mag-asawang Diskaya. Ang sabi niya, bakit hindi na lang kami bigyan ng kopya para hindi na tayo humaba at para hindi tayo kumonsumo ng marami pang oras. Parang ganon ang ibigyang sabihin. Pero, si Senator Marcoleta po kasi, mga kababayan, meron na siyang kopya noong sworn affidavit na babasahin ng mag-asawang Diskaya. At eto, mga kababayan, bago po mangyari yon, gusto ko po ipanood po sa inyo ito, mga kababayan, para lang sa ganun ay maintindihan natin yung pinag-uusapan natin, ha? Eto, panoorin natin. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, I Salamat will po, make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Medyo stop muna natin doon, mga kababayan. Napansin ninyo habang nagbabasa si itong si Mrs. Diskaya ay nag-interjection si Senator Risa Ontiveros. At ang sabi niya, aakyat lang daw siya sa opisina sapagkat may konting pagpupulong, mga kababayan. That time, mga kababayan, ay niluluto na po. Kaya siya umakyat para umattend doon sa pagpupulong na gagawin nila na yun nga, kumakalap na po ng pirma itong si Tito Soto para lang sa ganun ay makuha yung liderato sa Senado, mga kababayan. Ito, sa palagay ko disclaimer po ito ay sariling opinion ko lang po. Yun po ang pagpupulong na sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Kaya siya umalis doon sa pagdinig ng Blue Ribbon tungkol dito sa mag-asawang Diskaya sa pagkakataon na yan. At ang sabi pa nga niya, babalik siya sapagkat meron din siyang mga ilang bagay na tatanungin. Okay? So, maliwanag tayo doon, mga kababayan. At ito, yung susunod na aking ipapapansin sa inyo, mga kababayan. Kaya dito pa lang, alam kong, ito sarili kong analysis ito, sarili kong opinion ito. Sa bahaging ito, mga kababayan, natunugan na, alam na ni Senator Marcoleta ang mangyayari. O bakit ko po nasabing alam na ni Senator Marcoleta ang mangyayari? Na magkakaroon ng balasahan, magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado. Ito Mr. Chair, point Yes. of order.
Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Nakita niyo po mga kababayan yung sinasabi po namin. Hindi po ba gustong pigilan ni Senator Jinggoy Estrada na basahin ni Diskaya yung sworn affidavit nila. Kasi ito, magkasunod na po ito eh. Pagkatapos ni Mrs. Diskaya, ang sumunod naman ay itong asawa niyang si Carly Diskaya, mga kababayan. Carly ba pangalan nun? Oo, bahala na kayo kung ano pangalan nun. Basta si Mr. Diskaya, yan. Okay? Ngayon, mga kababayan, that time na binabasa ni Mrs. Diskaya at sa pagbabasa pa sa susunod, yung kanyang asawa, wala pang kopya. Ang sino man sa mga senador na nandoon, ang meron pa lang ng kopya na hawak, si Senator Marcoleta. So alam na ni Senator Marcoleta kung ano yung laman ng sworn affidavit na yon na babasahin nitong mag-asawa. Kasi bago pa sila humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan, meron lang kopya. At yun yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang interview na may mga lumapit sa kanya at handang tumistigo. Kung mapagtugma-tugma nyo po yun po yun, mga kababayan. So alam na ni Senator Marcoleta po yung mga laman ng sasabihin o babasahin ng mag-asawang ito. Eto ngayon, mga kababayan. E di binasa na. Binasa na po. Binasa na po yung affidavit. At naisambulat na sa publiko. Nalaman na ng taong bayan kung sino-sino yung mga congressman, mga opisyal sa DPWH, mga kontraktor, mga district engineer, at kung sino-sino pa na tumatanggap at nabigyan po nila ng porsyento tungkol dyan sa mga flood control projects at iba pang mga project na kanilang o na-award sa kanila, mga kababayan. Eto ngayon, mga kababayan. Pagkatapos na mabasa ang affidavit na yan, mga kababayan, nitong mag-asawang Diskaya, tsaka pa lang nagbigay. Tinan niyo po ito, ha? Tinan niyo ito, mga kababayan. Meron siyang kopya. Si Senator Marcoleta. Ilan yung ipinamigay? Hindi ko na matandaan, pero 1, 2, 3, 4. Kung hindi ako nagkakamali, 4 ang ipinamigay. Hindi siya nagpamigay muna, hindi siya muna nagbigay ng kopya bago magsalita ang mag-asawang Diskaya. Mautak si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Napakautak. Alam niya ang mangyayari. Kasi ganito po yan, mga kababayan. Kaya siya hindi nagpamahagi ng kopya sa mga senador na nandoon kasi ito, sarili kong opinion lang, disclaimer, mga kababayan. Hindi siya nagtitiwala sa kahit na kanino. Kasi pagka nabasa niya, pag ipinamigay niya yon, bago pa magsalita yung mag-asawa, baka may humarang, mga kababayan. Galing ha? Baka may humarang. Yun po ang dahilan. Kaya,
hindi muna niya ibinigay yung mga kopya na yon bago magsalita ang mag-asawa. Namigay lang siya ng kopya, pagkatapos makapagsalita na at maisapubliko na ang mga sangkot sa flood control projects, mga kababayan. At ang lalaking tao ang binanggit, mga kababayan. Lalong-lalo na po ang pagbanggit sa pangalan ni Saldico at saka ni Speaker Martin Romualdez at saka sa iba pang mga congressman, mga kababayan. Napakalaking iskandalo ito, mga kababayan. Kung ito ay totoo, hindi naman natin sinasabing ito'y totoo na. Sapagkat ito po ay kailangan pang mapatunayan. Kailangan pang maglatag ng ebidensya. Pero ito, mga kababayan, ito napakarami na pong kumakalat na mga picture. Kasi nga, naghanap po sila kahapon . Wala po ba kayong anyang picture, man lang, na maipakita na katunayan na sila nga po ay may kaugnayan sa inyo, itong mga congressman na ito? Ito, mga kababayan, ayan . Ayan, picture. Okay? Ito yung isang binanggit na congressman na kumakalat ngayon sa social media na bagman. Ayan . Ayan. Sino pa? Ayan. Yan . Hindi edited yan, mga kababayan. Yan. At mag-aabang pa tayo, mga kababayan, kasi wala na . Wala na silang choice. Isisiwalat po nila. Katulad nga ng sabi ni Mr. Diskaya, gusto ko pong ipapanood sa inyo itong bidyong ito bago tayo matapos, mga kababayan. Yung binanggit ni Mr. Diskaya, medyo maganda yung point niya rito . Gusto kong ipapanood po sa inyo ito. Mr. Chair, bali ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangan sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa. Dito mas mabuti pa na, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami, pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga, undelivered, obligations. Ms. Santos, yung sinasabi ni Senator Sherwin, padala mo rito, I think that's 2022 to 2025 para makita natin yung mga Ayan po, mga nag-projects nyo, kababayan. magkanong kinita nyo, Aya, lalong-lalo etong si magkanong kinita Diskaya, nila. Okay. etong sinabi niyang ito, mga kababayan. Ito mayroon siyang pinanghahawakan. Hindi naman siya magsasalita ng ganito na lang . Katulad nga po ng sinabi po namin noong nakaraan natin vlog, mga kababayan, malalaking tao po ito. Hindi basta-basta tao itong mga idinawit niya rito, mga kababayan. Kilalang mga taong ito. Okay? Hindi siya magsasalita nang wala siyang sapat na ebidensya na pinanghahawak. So yun lang po, mga kababayan, yung aming maibabahagi po sa inyo sa araw na ito. At muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Lagi po namin sinasabi, ano man lang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, lagi po kayong mag-iingat.